May mga pagkakataong ang mga malungkot na karanasan natin noon ay nararapat ng kalimutan. Dapat habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, puro masasaya na lang ang iniisip. Pero sino nga ba ang mag-aakalang si Lola na halos siya na ang nagpalaki sa akin, ay hindi ko pala siya ganap na kilala. Gusto ko sanang humaba pa ang buhay niya, kaya pumayag ako sa kagustuhan niyang umuwi sa kanilang probinsya. Dito ko siya unti-unting nakilala, kasama na ang kanyang malagim na nakaraan. Magandang araw, tanghali, hapon o gabi sa iyo, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gerald. Nagbakasyon kami ni Lola Luisa sa Albay noong taong 2018. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar. Unang pagkakataon ko na makarating dito. Kagustuhan niya ito dahil na-miss niya ang dating lugar. Saka may malubha na rin siyang karamdaman kaya yun ang dahilan kung bakit napunta kami sa luma nilang bahay. Nag-leave ako sa trabaho kaya may oras ako para makabanding siya. Bahay ni Lola Luisa noong kabataan niya ang bahay na ito at namana niya ito. Ang alaala niya dito ay may ilang masasaya pero mas marami ang hindi maganda. Dahil ayaw kong magbigay sa kanya ng stress, hindi ko na siya tinanong pa kung bakit mas marami ang panahon na naging malungkot ang kanyang pamumuhay. Ang ginawa ko noong kakarating pa lang namin ay siyempre maglinis. Binuksan ko ang isang kwarto dahil ito ang magsisilbing silid ni Lola. Matatagpuan ito sa second floor. Kailangan kong unahin na linisin yon para makapagpahinga na siya. Sa sandaling yon, nasa sala siya, nakahiga habang nanonood ng telebisyon. Matatagpuan naman ito sa ground floor. Sa pagkakatanda ko noon, nanonood siya ng noontime show. Tanghali na yon pero hindi pa kami nagugutom dahil kakakain lang namin sa fast food chain. Marami-rami rin ang in-order ko kaya nabusog siya. Sa aking paglilinis, medyo naasiwa pa nga ako sa mga sapot ng gagamba na dumidikit sa akin. Isa-isa ko itong tinanggal at pinunasan ng malinis na basahan. Ang sabi ng tita ko na dating naging caretaker dito ay 2 taon pa lang itong hindi natirahan. Ngayon naabala na siya sa pagbabantay ng negosyo niya sa Maynila, pabor siya na magbakasyon kami dito, kaya binigay niya sa akin ang susi. Napailing na lang ako dahil 2 taon pa lang naman itong naabandona, pero parang 20 taon nang pinabayaan. Buti na lang at may dala akong bedsheet, kaya papalitan ko na lang ito. Nang matapos na akong maglampaso at magtanggal ng agiw, pinalitan ko na ang bedsheet at tinanggal ang mga karton na naroroon malapit sa kama. Naglalaman ito ng mga lumang damit at mangilan-ngilang basahan. Hindi nagtagal, may nahulog mula sa kahon. Nalaman ko na larawan ito kahit hindi ito nakaharap. Kaya sa loob-loob ko, titignan ko na lang kapag nailagay ko na sa bodega ang lahat ng kahon. Ang bodega nga pala ay matatagpuan sa ground floor. Nang matapos na, bumalik ako sa kwarto at tinignan ito. Nakita ko na larawan ito ng 2 batang babae na sa tingin ko ay 6 hanggang 10 taong gulang. Pinagitnaan sila ng isang matandang babaeng payat na nakasuot ng duster at akbay-akbay sila. Lumang larawan na ito, Sir Jupiter. Black and white. Palagay ko ay kuha pa noong dekada 50. Namukhaan ko pa nga yung isang bata na nasa bandang kanan ng matanda. Parang si Lola dahil sa medyo may kalakihang nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Ang larawan ay kuha sa gilid ng palayan, kaya naisipan kong itabi ito. Mukhang hindi ito naisama sa lumang album. Matapos kong ganap na malinis ang kwarto ni Lola, bumaba ako sa ground floor at tinanong siya kung nais na niyang magpahinga. Sumagot siya ng oo, kaya inalalayan ko siyang umakyat sa pangalawang palapag. Pagdating sa kanyang silid, agad siyang nahiga sa komportableng kama. Binuksan ko pa ang bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Laking gulat ko nang makita ang tanawin mula roon
kitang-kita pala ang kagandahan ng bulkang mayon. Bigla kong naalala ang litrato, kaya kinuha ko ito at ipinakita kay Lola. Inabot niya ito at seryosong tiningnan. "Lola ko ito," sagot niya matapos ang ilang sandali. Si Lola Delia. Tama nga ang hinala ko. Larawan pa ito mula noong 1950s. Kinumpirma ni Lola na kuha ito noong 1952. 10 taong gulang pa lang ako noon at ang kapatid ko naman ay 7 taong gulang. Dagdag niya, "Biro ko pa, buti 2 lang kayong magkapatid, Lola. Kadalasan kasi noon, 100 o higit pa ang anak sa pamilya." Napangiti siya at pabirong sumagot, "Nag-family planning kasi sina nanay at tatay." Dahil sa usapan, naisipan kong tanungin kung ilang taon na ang lola niya sa litrato at nasaan na ngayon ang kapatid niya. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Mula sa masayang pagbabalik tanaw, napalitan iyon ng lungkot. "Pumanaw ang kapatid ko noong 15 years old pa lang siya dahil sa sakit na malaria." Mahina niyang sagot. "Si Lola naman nasa 70 years old pa lang sa litratong yan. Hindi ko na matandaan ang eksaktong edad niya noon pero pumanaw siya sa edad na 85. Napatanong ako kung paano siya pumanaw pero napayuko lang si Lola. Kita sa kanyang mukha ang matinding lungkot na parang may inaalala siyang hindi niya kayang sabihin. Makalipas ang ilang sandali, mahina siyang nagsalita. "Gusto ko munang mapag-isa." Nauunawaan ko naman siya, kaya hindi ko na siya pinilit. Ngunit bago ako lumabas ng kanyang kwarto, tinanong ko siya, "Lola, gusto mo po ba ng sopas? Pagluluto kita." Tumangulang siya bilang sagot. Iniwan ko na si Lola sa kanyang silid at tuluyan ng bumaba patungo sa kusina. Naroon na ang bagong biling kalan mula sa Maynila, pati na rin ang gasol. Kompleto na rin ang gamit sa pagluluto. May kawali, kaldero at mga kubyertos. Bago kami pumunta sa Albay, isinama ko sa kotse ang mga kailangang gamit at nakapag-grocery na rin kaya hindi na ako mahihirapan sa pagluluto. Habang hinihiwa ko ang karot para sa sopas, napansin kong may kung anong gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Kahit abala ako, parang may anino akong aaninag sa sahig. Noong una inisip ko na baka dagalang na naakit sa nalaglag kong balat ng karot. Pero habang dahan-dahang lumalapit, napansin kong hindi ito hugis daga. Mas malaki ito, halos kasing laki ng 8 buwang kuting. Ngunit hindi ito isang pusa. Nanginginig ang buo kong katawan nang mapansin kong hugis sanggol ito. Nakadapa at gumagapang papalapit sa akin. Nanindig ang balahibo ko at giniginaw ako sa takot. May kakaibang presensyang bumalot sa paligid, tila may kung anong nagpapakilabot sa akin. Nagpasya akong lumingon. Nakahinga ako ng maluwag. Wala naman pala. Biglang umihip ang malamig na hangin, ngunit agad din yung nawala. Alam kong may kakaibang nangyayari. Pero isinantabi ko na lang. Baka dahil lang ito sa pagod at stress sa biyahe. Tinapos ko ang paghihiwa ng mga sangkap at agad nang niluto ang sopas. Matapos maluto, inilagay ko ito sa isang mangkok at ipinatong sa malaking plato upang hindi ako mapaso. Dadalhin ko ito sa kwarto ni Lola at hahayaan ko muna itong lumamig. Dahil gusto niyang mapag-isa, siya na lang ang magsusubo sa sarili. Karaniwan ako ang sumusubo sa kanya, pero ngayong gusto niyang mapag-isa, hahayaan ko na lang siya. Nang paakyat na ako sa hagdanan, bigla akong nakarinig ng isang tinig sa aking kanang tenga. Tinatawag ang aking pangalan. Boses ito ng isang matandang babae. Umaalingaw-ngaw at nakakakilabot. Agad akong lumingon sa direksyon ng pinagmula ng boses, ngunit wala akong nakita. Sa halip, may naramdaman akong malamig at malagkit na bagay na nakakapit sa aking leeg. Hindi lang basta bagay, parang buhay ito.
Sa gitna ng katawan nito, mas malamig ang pakiramdam at may mahaba itong nakausling bahagi na marahang gumagalaw habang mahigpit na nakakapit sa akin. Sa sobrang takot, nabitiwan ko ang malaking plato sa kaliwang kamay ko at agad na pinagpag ang kung anumang nakakapit sa akin. Pagbagsak nito sa sahig, wala akong nakita, pero rinig na rinig ko ang tunog ng isang malambot na bagay na nahulog. Nababalot ako ng kaba at pagtataka kung ano yun. Gayunpaman, pinilit kong magpatuloy sa pag-akyat hanggang sa makarating ako sa kwarto ni Lola. Naabutan ko siyang mahimbing nang natutulog kaya marahan kong inilapag ang sopa sa mesa bago lumabas ng silid. Pagbaba ko, agad akong nagtungo sa banyo at humarap sa salamin. Naglaki ang mga mata ko nang makita kong may bahid ng dugo ang aking leeg at ganun din ang aking kaliwang palad. Alam kong hindi ito galing sa akin. Napasinghap ako. Galing ito sa bagay na dumampi sa akin kanina. Dali-dali kong binuksan ang gripo upang hugasan ito. Ngunit nang bumalik ang tingin ko sa salamin, nawala na ang dugo sa leeg ko. Pati na rin sa palad ko. Napasign of the cross ako, hindi alam kung ano ang nangyayari sa akin. Nababaliw na ba ako? Dahil hindi ako naniniwala sa multo, nagdesisyon akong maghanap ng sagot. Nag-search ako sa Google. May GERD o gastroesophageal reflux disease at anxiety ako, kaya naisip kong baka ito lang ang sanhi ng nararamdaman ko. Binasa ko ang sintomas ng GERD: heartburn, regurgitation, dysphagia, at chest pain ang karaniwan nitong epekto na madalas ko namang nararanasan. Dahil hindi ito tugma, sinubukan ko namang hanapin ang sintomas ng anxiety. Habang nagbabasa tungkol sa anxiety, may nabasa akong maaaring makaranas ng delusyon o paranoia ang mga may ganitong kondisyon. Sa madaling salita, baka napaparanoid lang ako. Kaya ko nararanasan ang mga kakaibang bagay. Napagpasyahan kong ipahinga na lang ang isip ko. Naupo ako sa sofa at nanood ng TV. Nakakatawang palabas kaya kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Naisipan kong mamayang 5:00 na lang magluto para sa hapunan dahil kailangan ko pang mamalengke. Sa sobrang pagbabad ko sa panonood, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako bandang 4:00. Bumangon ako, pinatay ang TV, saka umakyat upang silipin si Lola. Gising na siya at abala sa pagbabasa ng Biblia. Napansin ko rin na naubos na ang sopas kaya natuwa ako dahil nagustuhan niya ito. Nagpaalam ako na mamamalengke muna. Medyo nagulat pa siya sa pagsulpot ko pero tumango lang at sinabihan akong mag-ingat. Bago ako malis, sinabi niyang maghilamos muna ako dahil may malaking muta raw ako sa mata. Natawa ako at sinagot siya, "Lola, huwag kang lalabas hanggat hindi pa ako bumabalik, ha?" Pagkatapos maghilamos sa banyo, nilock ko ang main door. Nagtungo sa garahe at pinaandar ang kotse. Dahil nasa bayan pa ang palengke, mabuti na lang at may Google Maps na ngayon. Pero kung sakali mang maligaw ako, magtatanong na lang ako sa ibang tao. Sa kabutihang palad, nakarating ako sa palengke nang hindi na kailangang magtanong. Talagang napakalinaw ng direksyon sa Google Maps. Bumili ako ng isda, gulay at karning baboy. Sinabi ko sa sarili kong kailangan kong maging disiplinado sa pagkain dahil nagpapaganda ako ng katawan. Noong nasa Maynila pa ako, regular akong nag-gym. Pero ngayong nasa probinsya na ako, home workout na lang ang gagawin ko. Pagbalik ko sa bahay, agad akong pumarada sa garahe. Pagkababa ko ng sasakyan, biglang may kumausap sa akin. Isang lalaki na sa tansya ko ay nasa 50 anyos na. Ikaw po ba ang nakatira dyan?" Tanong ng lalaking nasa 50 anyos. Oo kuya, pero pagmamayari po ito ng lola ko. Nagbabakasyon lang kami ngayon." Ganun ba? Huwag ka sanang magagalit ha.
Tuwing gabi kasi bago pa kayo dumating, may nakikita akong matandang babae sa bintana sa second floor. Payat siya at nakadungaw. Wala pa naman kayo noon. Bigla akong nakaramdam ng kilabot. Para bang pati hibla ng buhok ko sa batok ay nagsitayuan. Naalala ko ang boses ng matandang babae na tinatawag ang pangalan ko. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin ni Manong. Kahit hindi niya ito diretsahang sinabi. Doon ko na pagtanto, hindi ito dulot ng anxiety. Hindi lang ito bunga ng pagod o imahinasyon. May kakaibang nangyayari rito. May multo. At hindi lang isa, kundi dalawa. Hindi na ako kumibo pa. Nagpaalam na lang ako kay Manong at pumasok sa loob ng bahay. Pag-akyat ko sa pangalawang palapag, narinig kong may kausap si Lola. Patawad, lubayan mo na ako. Nagpunta lang ako dito para sabihin yan. Imposibleng sa cellphone niya ito sinabi. Wala naman siyang ganon. Kung may ipapatawag siya, lagi niyang ginagamit ang cellphone ko. Maya-maya, narinig ko siyang nagsalita sa Bicolano. Hindi ko naintindihan ng sinasabi niya. Lumaki ako sa Maynila kaya kapag may nakakausap akong Bicolano, Tagalog ang gamit namin. Ganon din si Lola. Lagi kaming nag-uusap sa Tagalog. Pero sa sinabi niya, narinig ko ang salitang Lola. Ibinaba ko ang mga pinamili at marahang binuksan ang pinto ng kwarto niya. Buti na lang, hindi niya nilak. Pagpasok ko, wala naman siyang kausap. Medyo nagulat siya sa bigla kong pagdating. Sino po kausap ninyo, La? Tanong ko. Wala naman, nagbabasa lang ako. Sagot niya. Bigla akong nakaramdam ng malamig na presensyang lumabas ng kwarto. Kasabay nito may naamoy akong matapang na langis na pangmatanda. Hindi naman ito ginagamit ni Lola. Kahit may kakaibang pakiramdam akong nararanasan, nagpaalam na lang ako sa kanya. Magluluto na po ako, La, ha? Sarapan mong pagluto ng pagbet at pritong isda, ha? Utos niya. Talagang sasarapan ko, La, para gumaling na kayo. Sagot ko. Napangiti siya. Matapos kong magluto, inalalayan ko siyang bumaba papunta sa kusina. Susubuan ko pa po ba kayo? Tanong ko. Wag na. Kaya ko pa namang gamitin ang mga kamay ko. Sagot niya. Kaya naman, masaya kaming nagsalo sa hapagkainan. Matapos kumain, inalalayan ko ulit si Lola paakyat sa kanyang kwarto. Isda, manok at gulay lang ang maaari niyang kainin dahil bawal na sa kanya ang matatabang pagkain. Pagkatapos ko siyang maihatid, pinainom ko siya ng gamot bago ako bumaba upang hugasan ang mga pinggan. Matapos yun, nagtungo na ako sa aking silid upang matulog. Normal naman ang buong gabing yun, Sir Jupiter. Wala akong naramdaman kahit anong kakaiba. Kinaumagahan, nag-ehersisyo ako gamit ang 2 galon ng liquid detergent na may hawakan. 5 kilo ang bigat ng bawat isa. Hawak ko ang isa sa kaliwang kamay at ang isa naman sa kanan. Kapag nagsasawa ako, lumilipat ako sa push-ups. Kailangan kong mabuo ang 300 repetitions. Pero siyempre, may pahinga rin at hindi tuloy-tuloy. Pagkatapos noon, curls up at sit-ups naman ang ginawa ko. Halos 2 oras bago ko natapos ang buong routine. Matapos nito, niyaya ko si Lola na magpaaraw at pumayag naman siya. Maaga akong nagising, mga 5:00 at nang matapos ako sa pag-ehersisyo, 7:00 na. Hindi pa mainit ang araw kaya magaan pa sa balat. Naglagay ako ng silya sa labas at doon ko pinaupo si Lola. Habang ako naman ay naglakad-lakad. Napansin kong maganda pala ang ilog. Mahaba, payapa at higit sa lahat.
malinis. Sa aking paglalakad, muli kong nakita si Mang Dadoy. Lumapit siya sa akin at nagtanong kung may nararamdaman ba ako sa bahay. Napaisip ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung dapat ko pang sabihin sa kanya, pero dahil siya na mismo ang nagtanong, sinabi ko ang totoo. Ang payo niya ay tanungin ko si Lola dahil sigurado siyang may nalalaman ito sa misteryong bumabalot sa bahay. Yun lang ang sinabi niya bago siya nagpaalam. Iniwan niya ako roon kaya pinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Masarap maglakad sa tabi ng ilog. Nadaanan ko ang isang panaderya at bumili ng tinapay para sa aming almusal ni Lola. Pagkatapos, bumalik ako sa tapat ng ilog at nakita kong may mga batang nagpapakain ng mga isda. Hinahagis nila ang hinihimay-himay na tinapay sa tubig. Maraming tilapia doon at may ilan ding hito. Nakisabay ako sa kanila sa pagpapakain ng isda. Nakakatawa mang isipin pero parang bumalik ako sa pagkabata habang pinapanood kong nag-aagawan ang mga isda sa tinapay na hinahagis ko. Habang ginagawa ko yun, kinain ko na rin ang almusal ko. Makalipas ang ilang sandali, naglakad na ako pabalik ng bahay. Pero may bumungad sa akin na hindi ko inaasahan. Si Lola nakatayo sa may pintuan. Bumubuka-buka ang bibig na parang may kausap. Ngunit ang mas ikinasindak ko, Sir Jupiter, ay kung bakit siya nakatingala na parabang may kausap siyang lumulutang sa hangin. Isang nilalang na hindi ko naman nakikita. Lalong bumigat ang aking dibdib nang biglang may pumapatak na dugo sa kanyang mukha. Ang pulang likidong yun parang nanggagaling sa kung anumang hindi ko nakikita. Namilog ang kanyang mga mata, waring siya lang ang nakakakita ng bagay na yun. Ngunit sa halip na matakot, mas nanaig sa akin ang pag-aalala. Agad kong nilapitan si Lola, ngunit bigla na lang nawala ang dugo sa kanyang mukha. Nag-aalala akong nagtanong, "Lola, sino po bang kausap ninyo?" Sa halip na sumagot, tumulo lang ang kanyang mga luha. Mahina siyang nagsalita. "Pumasok na tayo." Wala akong nagawa kundi alalayan siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ang buong akala ko sa paghatid ko sa kanya, magkikwento na siya tungkol sa nangyayaring kababalaghan. Pero nagkamali ako. Tumagilid lang siya sa kanyang inihigaan at hindi na muling nagsalita. Hinayaan ko na lang siya at iniabot ang almusal niyang tinapay bago ako lumabas ng kanyang silid. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung nasa realidad ba ako o isang panaginip lamang ang lahat ng nangyayari. Pero alam kong gising na gising ako dahil nang sinampal ko ang sarili kong pisngi, ramdam ko ang sakit. Pakiramdam ko nga bumakat pa ang palad ko. Ganun pala ang pakiramdam kapag nasasangkot ka sa isang kababalaghan. Parang nananaginip ka pero alam mong totoong buhay ito. Hindi ko rin inakala na nagpapakita rin pala ang mga multo kahit umaga pa at mataas ang araw. Isa pang bagay na hindi ko maipaliwanag ay kung bakit si Lola lang ang tila nakakakita ng multo ng direkta. Samantalang ako parang hindi pa ganap nagising ang ikatlong mata ko. Nakakaramdam lang ako at bahagyang nakakakita ng mga palatandaan gaya ng biglaang paglitaw at paglaho ng dugo. Pati na rin ang maliit na nilalang na gumagapang palapit sa akin. Natatandaan kong nakikita ko lang ito sa gilid ng aking paningin, ngunit kapag lumingon ako ng diretso, bigla ito nawawala. Mukhang kailangan ko nang mabuksan ng tuluyan ang third eye ko upang malutas ang misteryong bumabalot sa bahay. Kinakailangan kong makahanap ng isang albularyo upang magawa ito. Lalo na't mukhang wala talagang balak si Lola na magkwento. Gusto ko siyang matulungan. Ayokong may masamang mangyari sa kanya dahil sa pagpapakita ng mga ligaw na kaluluwa. May kutob ako na baka ang kanyang sariling lola ang nagpaparamdam sa kanya at sa akin. Iniwan ko muna si Lola at lumabas ako ng bahay upang hanapin si Mang Dadoy.
Nakita ko siya sa kanyang simpleng bahay, abala sa pagpapakain ng kanyang mga alagang manok. Nilapitan ko siya at nagtanong kung may kakilala siyang albularyo. Laking gulat ko nang sabihin niyang hindi ko na kailangang maghanap pa dahil siya mismo ang albularyo. Sinabi niyang kaya niya akong turuan kung paano buksan ng third eye. Pero nagbabala rin siya. Dapat ay kayanin ng isipan ko ang mga makikita ko. Sa oras na ganap itong mabuksan, maaaring humantong ito sa pagkabaliw kung hindi ko makakaya. Napaisip ako sandali, ngunit determinado akong gawin ito. Sige po, kakayanin ko kahit mahirap. Sagot ko, basta matulungan ko lang si Lola at makita ko ang kinatatakutan niya. Tinapos muna ni Mang Dadoy ang pagpapakain ng kanyang mga manok. Sa kanya ako niyaya papasok sa loob ng bahay. Sa loob, napansin kong siya lang pala ang nakatira, mag-isa. May ilang eskaparate pa sa silid na naglalaman ng iba't ibang halamang gamot. Sa dingding naman ay nakasabit ang mga anting-anting na isinusuot sa leeg. Kinumpirma niya sa akin na unti-unti nang nagbubukas ang third eye ko, pero ang gagawin niya ay bibilisan pa ang proseso upang ito ay tuluyang magising. Bago kami magsimula, binuksan ni Mang Dadoy ang lahat ng bintana. Pagkatapos, inilatag niya ang isang malinis na banig sa sahig at pinaupo niya ako roon. Paupuin kita sa meditation pose, sabi niya. Pinag-cross-leg niya ako at pinatong ang aking mga kamay sa hita ko. Alam kong meditation pose ang ginagawa ko. Bago niya ako inutusang pumikit, napansin kong may kinuha siyang isang flute at ilang kandila. Siguro ay sisindihan niya ang mga ito bilang bahagi ng ritual. Nang makapikit na ako, inutusan niya akong huminga ng malalim. Inhale, exhale. Yan, ganyan nga, sabi niya sa mababang boses. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at ituon ang isip mo sa lahat ng kababalaghang nararanasan mo sa bahay. Dapat wala kang ibang iisipin, iho, kundi yun lang. Yun ang ginawa ko, Sir Jupiter. Iniisip ko ng iniisip ang mga kakaibang pangyayari sa mga nagdaang araw, habang si Mang Dadoy naman ay patuloy na tumutugtog ng malumanay sa kanyang flute. Habang ginagawa ko ito, unti-unting nagbago ang atmosfera ng paligid. Bumigat ang pakiramdam ko at may naamoy akong nakasusulasok, parang bulok. Hindi ko na rin naririnig ang tunog ng flute ni Mang Dadoy. Sa halip, may narinig akong tunog ng isang tungkod na tumatama sa sahig, kasabay ng mahihinang yabag ng mga paa. Naglaro ang aking isipan. Sigurado akong sa isang matandang babae nagmumula ang mga tunog na yon. Napasinghap ako nang maramdaman ko may gumagapang sa aking leeg. Napakalamig nito, lalo na sa bandang gitna ng katawan ko. Kinlabutan ako, pero narinig kong nagsalita si Mang Dadoy. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo, ha? Sabi niya, huwag ka matakot. Huwag mong pansinin ang mga yan. Sinunod ko ang utos niya. Hinayaan ko lang ang malamig na bagay na nakakapit sa leeg ko habang patuloy kong naririnig ang mahihinang yabag at ang tunog ng tungkod. Mas lumalapit na ito. Nalalanghap ko na ang kakaibang amoy nito. Amoy langis. Maya-maya may narinig akong boses ng isang matandang babae, parang nagmumula ito sa ilalim ng lupa. Ikaw ba? Gusto mo ba kaming makita? Ramdam ko ang panlalamig ng aking katawan, pero bago pa ako makasagot, narinig kong nagsalita si Mang Dadoy. Tumango ka lang. Yun ang ginawa ko, Sir Jupiter. Pagkatapos ng ilang saglit, biglang nagbago ulit ang pakiramdam ng paligid. Nawala ang bigat sa aking katawan. Nawala ang malamig na bagay sa leeg ko. Kasabay nito, naglaho rin ang presensya ng matandang babae. Idilat mo ang mga mata mo.
Utos ni Mang Dadoy. Pagdilat ko, napaatras ako sa gulat. May katabi na siya. Sa kanan niya ay isang matandang babaeng kuba. May payat na katawan at napakahabang puting buhok na tuwid na tuwid. Samantalang sa kaliwa naman niya may isang maliit na sanggol na nakadapa sa sahig. Nakatitig sa akin. Nanginginig ang katawan ko habang pinagmamasdan ito. Kitang-kita ko ang malagkit nitong balat at ang mahabang pusod na nakausli. Doon ko napagtanto, ito ang malamig na bagay na gumapang sa leeg ko kanina. Pinagigitnaan ng dalawa si Mang Dadoy, pero makalipas ang ilang sandlit, unti-unting lumalabo ang kanilang figura hanggang sa tuluyan silang maglaho. Napansin kong natatawa ang albularyo sa naging reaksyon ko. "Ganap nang bukas ang third eye mo," sabi niya. "Masanay ka na." Sa kabila ng takot na naramdaman ko, nagpasalamat ako kay Mang Dadoy. Naisip kong bumalik na sa bahay. Gusto ko nang matulungan si Lola. Pagdating ko, nadatnan ko siyang mahimbing na natutulog sa kanyang kwarto. Ilang saglit pa, biglang nag-ring ang cellphone ko. Sinagot ko ito. Si Judy pala, ang girlfriend ko. Sinabi ni Judy na nag-leave rin siya sa trabaho kaya nagtanong siya kung paano makarating dito sa Albay. Gusto raw niya akong makasama sa bakasyon. Agad ko naman siyang tinuruan kung paano makakarating dito. Natuwa ako dahil sa wakas may makakasama na ako at makakausap. Kahit pa puro kababalaghan ang nararanasan ko, hindi na ako gaanong matatakot. Pero may bumabagabag sa akin. Baka mawirduhan si Judy sa akin, lalo na't matatakutin siya. Bahala na, ang mahalaga, makakasama ko siya. Hindi na ako mababato sa loob ng bahay. Baka kasi tuluyan akong mabaliw kung wala akong makakausap. Si Judy kasi ang stress reliever ko. Masayahin siya at sobrang romantiko pag magkasama kami. 5 araw matapos kaming mag-usap, tumawag siya at sinabing nasa terminal na siya ng bus sa Albay. Kaya naman agad ko siyang sinundo. Hindi kasi siya agad nakapunta noong una dahil kinailangan pa niyang ayusin ang kanyang schedule sa trabaho. Sumakay ako ng kotse at nagtungo sa terminal. Pagdating ko roon, agad ko siyang nakita. Kitang-kita ang sigla sa mukha niya. Nang makapasok siya sa loob ng sasakyan at pinatakbo ko na ito, bigla niya akong pinigilan. "Huwag muna, hintayin natin si Lola," sabi niya. Parang may bibilhin siya. Napakunot ang noo ko. "Anong Lola?" tanong ko. Napakamot siya ng ulo. "Lola mo," sagot niya. "Kakalabas lang at parang may pupuntahan saglit." Nawindang ako, Sir Jupiter. Hindi ko naman kasama si Lola. Pero may kutob na akong hindi ito pangkaraniwan. "Anong itsura niya?" tanong ko. "Matandang payat, medyo kuba, may hawak na tungkod at mahaba ang puting buhok," sagot niya. Napatingin ako kay Judy. Palibhasa'y hindi pa niya nakikita ang tunay kong Lola. Naiintindihan ko kung bakit ganito ang reaksyon niya. Kaya naman sinabi ko sa kanya, "Oo, Lola ko nga, pero sa tuhod. Matagal nang wala." Hindi ko na siya hinintay. Pinatakbo ko na ang kotse pabalik sa bahay. Napansin kong natahimik si Judy. Halatang natakot siya sa sinabi ko. Doon ko napagtanto. Pati siya, bukas na rin ang ikatlong mata. Pagdating namin sa bahay, tinanong niya ako kung nagbibiro lang ba ako. "Lola mo talaga yun, di ba?" tanong niya. Hinawakan ko ang kamay niya at sabay kaming umakyat sa second floor. Ipinakita ko sa kanya ang totoo kong Lola. Ngumiti si Lola kay Judy na noon ay tila nanlalamig pa rin sa kaba. Pero hindi nagtagal, lumapit siya at nagmano. Natuwa si Lola dahil sa wakas may makakasama na ako sa bakasyon. "Masaya ako at may kasama ka na. Masyado kasing nakakabagot dito.
Biro ni Lola. Natawa ako. Hindi ka naman boring la, mahal na mahal kita eh. Unang beses lang nilang nagkita. Hindi kasi pumupunta noon sa bahay namin sa Maynila si Judy. Palagi siyang busy sa trabaho, kaya nga nagulat ako nang malaman kong pinagbigyan siya sa leave niya. Naisipan kong yayain siyang lumabas at magtungo sa isang coffee shop. Doon ko ba nakipaliwanag sa kanya ang lahat ng mga kababalaghang nangyari sa akin. Mabuti na lang at pumayag siya, kaya nagpaalam muna kami kay Lola Luisa bago umalis. Pagdating namin sa coffee shop, ipinagtapat ko kay Judy na mayroon na akong third eye simula nang magbakasyon kami dito sa probinsya. Ikinuwento ko rin sa kanya ang matandang babaeng nagpapakita, hindi lang sa akin, kundi pati kay Lola. Pakiramdam ko may malalim silang nakaraan at posibleng may hindi pa natatapos na usapan sa pagitan nila. Nagbigay naman si Judy ng opinyon. Bakit hindi mo subukang kulitin si Lola tungkol dito? Mungkahi niya. Pero sagot ko, hindi siya nagkikwento eh. Palagi lang siyang umiiyak tuwing tinatanong ko. Dahil dito tinanong ko siya kung kailan niya natuklasan na mayroon din siyang third eye. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Noong bata pa ako, kung ano-ano na ang nakikita ko. Mga multo, duwende, tikbalang. Kaya nga lumaki akong matatakutin. Napabuntong hininga rin ako. Hindi na ako nagtataka kung bakit napakadali para sa kanya na maniwala sa mga kababalaghan. Nagboluntaryo siyang tulungan si Lola upang malutas ang misteryo. Sabi ko naman kami dapat ang magtulungan dahil pareho na kaming nakakakita ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Pagkatapos nito, napagpasyahan naming pumunta kay Mang Dadoy. Pagdating namin sa kanya, agad niya kaming tinanong, "Tungkol na naman ba ito sa paranormal?" Natawa ako. "Hindi," sagot ko. "Narito lang kami para magtanong tungkol sa kuweba dyan sa Albay. Gusto ko lang ipasyal ang girlfriend ko." Binigyan naman niya kami ng direksyon papunta roon. Pero nagpaalala siya na mag-ingat kami. Habang naglalakad kami ni Judy, bigla niyang inusisa kung ano ba ang karamdaman ni Lola. "May cancer siya. Stage 2 na." Sagot ko. Kaya gusto niyang magbakasyon dito sa probinsya para mamuhay ng payapa sa nalalawing bahagi ng kanyang buhay. Nakita kong biglang nagbago ang ekspresyon ni Judy. Halata sa mukha niya ang lungkot. Marahil hindi niya inaasahang malala na ang kondisyon ni Lola Luisa. Hindi nagtagal, bigla siyang nagsalita. "Siguro kaya nagpapakita ang lola mo dahil gusto na siyang sunduin." Napatingin siya sa akin. "Pasensya na, Gerald ha, kung nasabi ko ito, pero yun ang iniisip ko." Ngumiti ako ng bahagya at sinabing, "Huwag kang humingi ng pasensya. Wala namang mali sa sinabi mo. Kahit si Lola, alam kong pinaghahandaan niya yun." Sa kabila ng mabigat naming usapan, sinulid namin ang pag-akyat sa bundok. Nang madaanan namin ang isang sapa, huminto kami upang maghugas ng paa. Paano ba naman kasi? Sandals lang ang suot namin, kaya nadumihan agad ang mga paa namin sa putik. Natuwa ako nang makita ang mga talangka roon. Sayang nga lang at napakabilis silang gumalaw kaya hindi kami nakahuli kahit isa. "Ang ganda ng view dito," sabi ni Judy, kaya nagyaya siyang mag-picture kami. iPhone 16 pa ang gamit niya, samantalang sa akin ay mumurahing phone lang. Napangiti ako. Nakakahiya naman. Nagkuha kami ng maraming larawan mula sa iba't ibang anggulo bago namin ipinagpatuloy ang paglalakad. "Malayo-layo pang lalakarin natin ha bago makarating sa kuweba," sabi ko sa kanya. Ang totoo, gusto ko lang siyang ipasyal para makita niya ang kagandahan ng probinsya. Isa pa, alam ko namang ligtas si Lola sa bahay kahit paminsan ay may nagpapakita sa kanya. Sa Lola niya naman yun. Ang gusto lang naming malaman ni Judy ay kung ano ba talaga ang kailangan nito kay Lola para matuklasan na rin namin ang misteryo. Halos kalahating oras pa kaming naglakad bago namin marating ang kuweba. Hindi naman ito nakakatakot pasukin, Sir Jupiter. Malaki ang lagusan at hindi masikip. May dala rin kaming flashlight para makita ng maayos ang daanan. Maswerte kami dahil wala gaanong paniki, kaya hindi nagulat si Judy.
habang nasa loob ng picture taking kami. Nabuti na lang at may dala akong digital camera kaya mas malinaw ang kuha, lalo na sa madilim na lugar. Tumambay pa kami roon ng halos 1 oras bago napagpasyahang umuwi. Ayoko nang magtagal pa lalo't nag-iisa lang si Lola sa bahay. Paglabas namin ng kuweba, bigla na lang nangisay si Judy na parang may epilepsy. Talagang nagulat ako, Sir Jupiter. Unang pagkakataon ko lang siyang makita sa ganong kalagayan. Tinapik-tapik ko siya at sinubukang iwagayway ang kamay ko sa harap ng kanyang mukha. Umaasang babalik siya sa normal. Pero sa halip na bumuti, parang lalo pang lumala ang kanyang pangingisay. Mabuti na lang, makalipas ang ilang minuto, unti-unti siyang bumalik sa kanyang sarili. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganon? Sobra mo akong pinag-alala. Tanong ko. Bakas pa rin ang kaba sa aking boses. Napahinga siya ng malalim bago sumagot. May nakita akong pangitain sa isip ko, pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, Gerald. Ganun ba? Sagot ko. Sige nga, kwento mo. Makikinig ako. Ayon kay Judy, may nakita siyang isang dalaga na nakaharap sa isang matandang babae na pakiramdam niya ay lola nito. Nasa tabing ilog daw sila. Galit na galit ang matanda. May hawak na kutsilyo at tila naisaksakin ang dalaga. Hinatak pa nito ang kamay ng babae na parang hindi ito papayagang makaalis. Sa takot ng dalaga, itinulak niya ang matanda ng hindi sinasadya. Diretso ito sa ilog at natarak pa sa sarili ang kutsilyong hawak nito bago tuluyang nalunod. Kitang-kita raw ni Judy kung paano kumalat ang dugo sa tubig habang unti-unting nilamon ng ilog ang katawan ng matanda. Agad akong kinabahan sa narinig ko. Anong itsura ng babae? Tanong ko. Basta may nunal siya sa ilalim ng kaliwang mata at buntis siya. Sagot ni Judy. Napalunok ako at namilog ang mga mata ko. Bigla kong naalala ang malamig na bagay na gumapang sa leeg ko noon. Ang sanggol na nakita ko at pati na rin ang matandang babae. Judy, kailangan na nating magmadaling umuwi. Sabi ko sa kanya. Puno ng kaba ang boses ko. May kutob akong nasa panganibang buhay ni Lola. Makalipas ang 1 oras, nakabalik na rin kami sa bahay. Dali-dali kong inakyat ang 2nd floor at gaya ng dati narinig kong nagsasalita mag-isa si Lola. Mabilis kong binuksan ang pinto at halos mapaatras ako sa nakita, Sir Jupiter. Naroon ang matandang babae, titig na titig kay Lola. Puno ng galit ang kanyang mga mata. At ang maliit na sanggol, nakakapit ito sa balikat ng matanda. Parang nagdilim ang paningin ko. Nang maramdaman nilang naroon ako, sabay-sabay silang lumingon sa akin. Ilang saglit lang unti-unting lumabo ang figura nila hanggang sa tuluyan silang maglaho. Dali-dali kong nilapitan si Lola. Lola, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko, sinisikap na huwag ipalata ang aking kaba. Sino sila? Bakit sila nagpapakita sa iyo? Ngunit gaya ng inaasahan, hindi siya sumagot. Sa halip, umiyak lang siya. Maya-maya, mahina siyang nagsalita. Gusto ko munang mapag-isa. Napabuntong hinanga ko. Alam kong wala akong mapipiga sa kanya. Kaya't hinayaan ko na lang siya at lumabas ng silid. Nagtungo ako kay Judy at sinabi ko sa kanya na ayaw pa ring magsalita ni Lola tungkol sa nangyayari. Ayos lang, sagot niya. Tayo na lang ang tutuklas sa misteryo. Sumang-ayon naman ako. Makalipas ang ilang oras, dumilim na ang paligid. Nang sumapit ang gabi, natulog na kami ni Judy sa aming silid. Ngunit bandang 1:00 ng madaling araw, naalimpungatan ako. Biglang lumamig ang paligid. Pagdilat ko ng aking mga mata, nakita kong mahamog sa labas ng bintana. Hindi na nakapagtataka kung bakit sobrang ginaw. Iniangat ko ang aking ulo at sinulyapan ng orasan sa dingding. 1:00 na pala. Babalik na sana ako sa pagkakahiga nang mapansin kong parang may ibang nakahiga sa tabi ni Judy. Kinusot ko pa ang aking mga mata. Iniisip na baka mali lang ang nakita ko. Ngunit nang muli akong tumingin, napaatras ako sa gulat.
ang matandang babae pala ang nakahiga sa tabi ni Judy. Nakatihaya ito, titig na titig sa akin habang nakanganga. Sa may bandang dibdib nito nakapatong ang maliit na sanggol. Nakatingin din sa akin. Itim na itim ang kanilang mga mata. Mas malalaki kaysa pangkaraniwan at may kakaibang hugis na hindi na mukhang tao. Dahil sa matinding takot agad akong nag-sign of the cross. Sa kabutiang palad unti-unting lumabo ang kanilang mga figura hanggang sa tuluyan silang maglaho. Nagpalingalinga pa ako sa paligid. Sinisiguradong wala na sila. Buti na lang, Sir Jupiter, wala na. Doon na ako tuluyang nakahinga ng maluwag at nahiga muli sa kama. Niyakap ko pa si Judy at medyo napangiti ako nang gumanti siya ng yakap kahit tulog. Kinabukasan habang abala ako sa pagluluto ng almusal sa kusina, biglang lumapit sa akin si Judy. May ipinapakita siyang mga larawan na kinunan namin sa bundok. Sa una akala ko may ipinapakita siyang hayop na nahagip sa selfie namin. Paulit-ulit siyang nagtuturo sa isang bahagi ng larawan pero hindi ko ito makita ng maayos. Kaya tumigil muna ako sa paghahalo ng sinangag. Kinuha ang cellphone niya at i-zoom in ang picture. Sir Jupiter, bigla akong kinilabutan. Sa hindi kalayuan may makikita akong isang matangkad na lalaki. Kalbo, nakahubad at sa tansya ko nasa 7 talampakan ang taas. Malaki ang pangangatawan nito at bahagyang natatakpan lang ng matataas na damo ang ibabang bahagi ng katawan. Natatakpan lamang ng matataas na damo ang ibabang bahagi ng katawan nito, ngunit ang labis kong ikinagulat, Sir Jupiter, ay ang itsura ng kanyang mukha. Parang iisa lang ang mata nito at may malapad na ngisi. Medyo malabo ang larawan kaya hindi ako lubos na sigurado kung ganun ba talaga ang anyo ng nilalang na yon. Dahil sa pagdududa, tinanong ko si Judy, "Inedit mo ba ito?" Mariin siyang umiling. "Hindi, totoo yan." Sagot niya. Ipinaliwanag niya na ang nilalang na nasa larawan ay tinatawag na bungisngis. Isang nilalang na naninirahan sa kalikasan. May kakayahan silang magpalit ng anyo. Depende sa uri ng nilalang. May mga bungisngis na mababait at mayroon ding masasama. Kung mabait ang nagpakita sa iyo, may posibilidad na magiging maswerte ka sa buhay. Pero kung malas ka at nakatagpo mo ang isang masamang bungisngis, siguradong magiging magulo ang buhay mo. Sinabi ko kay Judy na ipagdasal na lang namin na mabait ang nakita namin. Ngunit halata sa kanya ang pag-aalala. "Paano kung masama ito?" tanong niya, halatang hindi mapakali. Ngumiti ako at sinabing, "Huwag mong isipin yan, dapat puro positibo lang." Dagdag ko pa, "Mas mabuti pang kalimutan mo na ito at burahin mo na ang picture." Napatango na lang siya at agad na binura ang larawan. Ako naman ay nagpatuloy sa paghahalo ng fried rice bago nagsimulang magprito ng itlog. Pagkatapos pinuntahan ko si Lola at inalalayan siyang bumaba upang makapunta sa kusina. Makalipas ang ilang sandali, nagsalo-salo na kami sa pagkainan. Buti na lang kahit may sakit si Lola, magana pa rin siyang kumain. Matapos kaming magalmusal, naisipan kong dumaan kay Mang Dadoy. Hindi na sumama sa akin si Judy. Pagdating ko roon, agad kong nabanggit sa kanya ang nakita namin sa larawan. Laking gulat ko nang sabihin niya, "Kaya pala kagabi, pinakita kong ganitong nilalang na naglalakad sa kalsada." Sigurado raw siya na ang bahay namin ang pakay nito. Dahil doon, tinanong ko siya, "Masama po ba ito o hindi?" Sinabi niya na hindi pa niya alam hanggat wala pang ginagawa ang nilalang sa amin. Dahil doon, tinanong ko siya kung may magagamit kaming pangontra upang maiwasan ang ganitong uri ng nilalang. Napailing si Mang Dadoy. "Wala akong pangontra na may bibigay sa inyo," sagot niya. "Ang pinakamainam na gawin ninyo, magdasal sa Diyos dahil siya lang ang tunay na makakatulong, hindi ang mga anting-anting." Ipinaliwanag niya na kaya ginawa na lang niyang palamuti sa dingding ang kanyang mga agimat dahil ang nasa itaas ang higit na makapangyarihan. Napaisip ako. May punto naman talaga si Mang Dadoy. Pagkatapos tinanong niya ako,
Wala ka mang gagawin ngayon? Tumango ako. Kung ganun iho, maaaring ba akong tulungang magkatay ng baboy? Birthday kasi ng kapatid ko. Darating siya mamayang hapon, magleletsyon ako. Ngumiti siya at nagdagdag pa. Hayaan mo, bibigyan kita. Bigla akong natakam ng marinig ang lechon. Kaya agad akong sumagot ng oo, tutulungan kita. Sa totoo lang, yun ang unang pagkakataon kong tumulong sa pagkatay ng baboy. Sa isip-isip ko baka mabigla ako dahil manok lang naman ang nakakatay ko noon, Sir Jupiter. At ganoon nga, nagsimula na ang pagkatay. Fast forward. Natapos na ang proseso at kasalukuyang nililinis na lang ni Mang Dadoy ang baboy. Kung wala ka ng ibang gagawin, umuwi ka na muna. Sabi niya, bumalik ka mamayang 5:00 ng hapon. Agahan mo ha para maibigay ko na kaagad ang parte mo sa lechon. Marami raw kasing bisita kaya baka maubusan ako. Nagpasalamat ako sa kanya bago nagbalik sa bahay. Pagdating ko, naabutan ko si Judy na nagja-jumping rope. Napailing na lang ako habang nakangiti. Kaya pala itinadhana kami para sa isa't isa. Pareho kaming may pagpapahalaga sa fitness. Pabiro kong sinabi sa kanya, kahit anong exercise mo, mamaya magkakaroon ka ulit ng bilbil. Siguradong mapaparami ka ng kanin. Napatigil siya at nagtanong, ano bang ibig mong sabihin? Ngumiti ako at sinabing, lechon ng ulam natin mamayang hapunan. Magbibigay si Mang Dadoy. Bigla siyang natawa. Aba, hindi na lang ako magkakanin. Papapaking ko na lang yan para flat pa rin ang tiyan ko. Napailing ako at pinilit siyang kumain ng kanin kahit konti. Masama rin sa katawan kapag walang carbs sa dieta mo, sabi ko. Napatawa siya at sumuko. Sige na nga, kakain na lang ako ng kanin, mapilit ka eh. Ngumisi ako. Sus, worry ko po, mapaparami ka rin ng kanin mamaya lalo na't paborito mo ang lechon. Samantala, pagsapit ng 11:00 ng umaga, nagboluntaryo si Judy na siya na lang ang magluluto ng tanghalian namin. Marami pa namang nakastock na pagkain sa refrigerator, kaya marami pa siyang maaaring iluto. Biro ko sa kanya, "Usaya mo pagluluto ha." Napatango siya habang nakangiti. Aba, syempre, nag-aral din ako ng culinary arts, no? Pagmamalaki niya. Napatawa ako at hinamon siya. Patunayan mo nga, uhusgahan ko yan mamaya kung masarap ba o hindi. Kumagat naman siya sa hamon ko at sa halip na mainis, nagkatawanan pa kami. Bago ako umalis, sinabi ko sa kanya na lalabas muna ako para pagmasdan ng ilog. Nagpaalala siya. Mag-iingat ka ha. Pagdating ko sa tapat ng ilog, agad akong guminawa. Hindi mainit ang panahon, bagkus ay makulimlim ang kalangitan. Mahilig talaga ako sa kalikasan kaya nalilibang akong pagmasdan ang mahabang ilog. Napansin ko rin ang ilang bahay sa gilid nito, pero kahit may mga nakatira roon, nanatili itong malinis. Walang kahit anong basura. Ang tanging nagpapadumi lang sa tubig ay ang mga dahong nalalaglag mula sa mga punong malapit sa ilog. Napuna ko rin na may mga soft-shelled turtles na masayang lumalangoy sa tubig. Maya-maya, biglang nangunot ang noo ko nang may mapansin akong kakaiba sa ilalim ng ilog. May isang hugis taong anino sa kailaliman ng tubig. Dahil sa pagkalito, tumungtong ako sa isang mababang bahagi ng riprap upang makita ito ng mas malinaw. At hindi nga ako nagkamali. Hugis tao nga ang nakikita ko sa ilalim ng tubig. Sa una, inakala kong isa itong biktima ng salvaging na itinapon lang sa ilog. Ngunit nang titigan ko ito ng mas maigi, unti-unting luminaw sa akin ang lahat. Isang matandang babae, at kung hindi ako nagkakamali, ito ang lola ko sa tuhod. Naaaninag ko na nakapikit lang ito, parang nasa loob lang ng kabaong habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa dibdib. Ngunit ilang saglit lang napatras ako sa gulat, bigla itong dumilat. Kasabay nito, naramdaman ko ang malamig na bagay sa aking leeg, isang bagay na mahigpit na nakakapit sa akin. Napansin ko rin ang matapang at malansang amoy nito at ang mas nakakapangilabot, Sir Jupiter. Narinig ko ang pag-iyak nito. Isang iyak na walang duda.
boses sanggol. Agad kong pinagpag ang bagay na nakakapit sa akin hanggang sa nahulog ito sa lupa. Laking gulat ko nang makita kong isang fetus ito, puno ng dugo. Napaurong ako sa matinding sindak, ngunit bago pa ako makakilos may lumapit na 2 batang lalaki sa harapan ko. "Naku kuya, ayos ka lang ba?" tanong ng isa. Namumutla ka at parang takot na takot. Agad akong nagpigil ng kaba at sinagot sila. Ayos lang ako. Paglingon ko sa ilog, naalala ko na ang 2 batang ito ang nagpapakain ng mga tilapia at hito. Muli kong sinilip ang kinaroroonan ng fetus, ngunit wala na ito. Dali-dali ko ring hinanap ang matandang babae sa ilalim ng tubig, ngunit nawala na rin siya. Nagpaalam ako sa mga bata at binalaan silang mag-ingat. Pagdating ko sa bahay, Sir Jupiter, bumungad sa akin ang mabangong amoy ng pagkain. Nakita kong luto na ang afritadang manok at kasalukuyang nagsasaing si Judy. Pagkakita sa akin, ngumiti siya at nagyaya. "Tikman mo nga itong niluto ko." Kaya naman agad akong kumuha ng kutsara at tumikim. Sa isang iglap na walang takot na naramdaman ko kanina. Ang lasa, sakto lang ang alat at tamis. Malinamnam. Tiningnan ko siya at napangiti. "Ang sarap mong magluto." Natawa naman siya. "Tama na yan. Baka hindi pa naluluto ang kanin. Ubos na ang ulam." Natawa ako at saka pinuntahan si Lola upang tiyakin na nasa mabuti siyang kalagayan. Nasilip kong nagbabasa siya ng Biblia at mukhang sa araw na ito, hindi nagpakita sa kanyang matanda at ang sanggol. Nang matapos magsaing si Judy, inalalayan ko si Lola Luisa pababa ng hagdanan upang sabay-sabay na kaming makakain ng tanghalian. Habang kumakain, napansin kong tuwang-tuwa si Lola sa luto ni Judy. "Napakahusay mong magluto, iha," sabi niya. "Swerte ka sa kanya, apo, dahil mapapangasawa mo ang isang mabuting may bahay." Ngumiti ako at nagbiro. "Swerte rin naman sa akin si Judy. Bukod sa gwapo, macho pa." Natawa si Judy at sinabihan akong ilusyonado. Maya-maya, biglang nagsalita si Lola. "Gusto niyo ba talagang malaman ang nakaraan ko?" Nagkatinginan kami ni Judy. Alam naming may mabigat na kwentong nais ipagtapat ni Lola. "Alam ko na bukod sa akin, nakikita niyo rin sila." Patuloy niya. "Alam kong maraming katanungan ang gumugulo sa isip ninyo. Pero pakiramdam ko kailangan ko ng tuldukan ito." Huminga siya ng malalim, halatang hirap sa paghinga. Pero ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. "Gusto ko na sanang ibaon sa limot ang naging karanasan ko noon. Pero parang hindi magiging payapa ang isipan ko kung wala akong mapagsasabihan nito." Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. "Sa totoo lang, hindi ito alam ng tatay mo, apo. Pati na rin ng tita Amor mo. Ano, gusto niyo bang marinig ang kwento?" Nagkatinginan kami ni Judy. Hindi man niya sabihin, alam kong pareho kaming nakakaramdam ng mabigat na enerhiya sa maaaring ikwento ni Lola. At dahil gusto naming matuklasan ng misteryo, sabay kaming tumango. Huminga ng malalim si Lola at dito na siya nagsimulang magkwento. Halata kong nahihirapan siya sa paghinga pero ipinagpatuloy niya ang pagbabalik tanaw. "Noong panahong iyon, nasa pangangalaga ako ng aking lola. Pareho kasing namatay ang aking mga magulang noong World War II. Saglit siyang napapikit, tila inaalala ang masakit na nakaraan. "Malupit sa amin ng lola namin," sabi niya sa mababang boses. "Taliwas sa makikita sa larawan na parang inaalagaan niya kami ng mabuti. Ginawa niya kaming alila sa sarili niyang pamamahay. Dahil may kaya siya sa buhay, pakiramdam niya, pag-aari niya kami.
Kahit kaunting pagkakamali lang ay agad na silang nakakatikim ng latigo. Wala yatang araw na lumilipas na hindi sila nagkakaroon ng latay. Yun mismo ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid. Kahit may lagnat ito dahil sa malaria, pinilit pa rin itong magtrabaho. At ang mas masaklap, nakaranas pa ito ng matinding pamamalo. Kahit payat at kuba na ang kanilang lola, nanatili pa rin itong matibay at matatag. Noong pumanaw ang kanyang kapatid, para na niyang nakikita ang kanyang lola bilang isang demonyo. Dagdag pa rito, pilit siyang inirereto nito sa isang Hapong nanirahan na sa Pilipinas. Isang dating sundalo noong World War II na hindi na bumalik sa Japan. Dahil sa matinding pag-ayaw niya sa Hapon, tila nagkaroon ng kasunduan ng dalawa. Isang hapon, habang naglalaba siya sa gilid ng bahay, bigla na lang may matigas na bagay na tumama sa kanyang ulo. Bigla siyang nawalan ng malay. Nagising na lamang siya sa isang hindi pamilyar na bahay. Nakahiga siya sa isang papag at laking gulat niya nang mapansing nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Bukod pa roon, wala siyang kahit anong saplot sa katawan. Maya-maya biglang pumasok sa silid ang Hapon at inabuso siya ng paulit-ulit. Wala na siyang nagawa dahil bukod sa nakatali siya, napakalakas pa ng lalaki. Umiyak na lamang siya nang umiyak. Hindi nagtagal, nagbunga ang pang-aabusong naranasan niya at sa kasamaang palad, tinakasan siya ng Hapon. Ito sana ang magiging panganay niyang anak. Kahit halos isumpa niya ang lalaki, pinilit pa rin niyang ituloy ang pagbubuntis. Ngunit dahil walang magiging ama ang batang nasa kanyang sinapupunan, pinilit siya ng kanyang lola na ipalaglag ito. Humantong pa sa matinding panggigipit, itinutok sa kanya ang isang patalim para lamang makumbinsi siyang ipalaglag ang bata. Nasa tapat sila ng ilog noon. Hinahatak siya ng matanda habang may hawak itong kutsilyo. Tinatakot siyang papatayin kung hindi siya susunod at hindi ipapalaglag ang bata sa isang manghihilot. Ayon sa kanyang lola, kahihiyan lamang ang dala ng sanggol. Dahil sa matinding inis sa kanyang lola, hindi sinasadyang naitulak niya ito. Nahulog ang matanda sa ilog at sa kasamaang palad, aksidenteng nasaksak ang sarili dahil sa hawak nitong kutsilyo. Binawian ito ng buhay at pinalabas niyang isang aksidente lamang ang nangyari na matapos mahulog sa tubig, aksidenteng nasaksak ang sarili. Dahil hindi pa mahigpit ang investigasyon noong panahong yun, pinaniwalaan siya ng mga pulis, lalo na't buntis pa siya. Ngunit matapos mailibing ang kanyang lola, unti-unti siyang binalot ng matinding depresyon. Sinisisi niya rin ang sarili kahit alam niyang hindi niya sinadya ang lahat. Dahil sa labis na pagdurusa at kapabayaan sa sarili, nakunan siya at nawala ang kanyang dinadala. Lalo siyang nalugmok sa matinding kalungkutan. Hindi niya na rin matandaan kung paano siya nakaahon mula sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Hanggat sa nagpasa siyang bumalik sa probinsya upang harapin ang kanyang mga takot. Nawindang naman kami ni Judy sa aming narinig. Hindi namin inakalang matagal nang nagdadala si Lola ng isang malagim na bangungot sa loob ng napakahabang panahon. Matapos niyang magkwento, bigla naming narinig ang mga yabag, kasabay ng tunog ng isang tungkod na dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Dahil malapit lang sa kusina ang hagdan, kitang-kita namin ang nangyayari. Namilog ang mga mata ko nang makita ang matandang babae at sa gilid niya, gumagapang pababa ang isang nakakatakot na sanggol. Nanginginig na sa takot sina Lola at Judy, kaya niyaya ko silang magkapit kamay upang taimtim na magdasal. Naalala ko ang sinabi ni Mang Dadoy na tanging panalangin lamang ang makatutulong sa amin upang malagpasan ang pagsubok na ito. Nagdasal kami ng buong puso, humingi ng tulong at awa sa Diyos Ama. Makalipas ang ilang minutong pagdarasal, unti-unting nawala ang kanilang presensya. Nangimulat namin ang aming mga mata, tuluyan ng naglaho ang mga multo. Dito ako nakahinga ng maluwag. Agad kong niyakap si Lola at nakiyakap na rin sa amin si Judy habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Alam kong yun
ay tears of joy. Mula noon, Sir Jupiter, wala nang gumambalas sa amin na mga kaluluwa. Ayon kay Mang Dadoy, maaaring mga demonyo raw ang mga yon na ginaya lamang ang itsura ng matagal nang pumanaw. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Sa pagkawala ng mga kaluluwang yon, may pumalit naman. Isang bungisngis, pero hindi naman ito nanggugulo. Madalas ko itong nahuhuli tuwing hating gabi. Nakatayo sa hindi kalayuan habang sumisilip ako sa bintana. Na-realize ko na mabuti ang elementong ito dahil nagdadala ito ng swerte sa amin. Sino ba naman ang mag-aakala na magiging cancer-free si Lola? Ayon sa doktor, ito ay dahil sa pag-inom niya ng tamang gamot. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman dito ang swerteng dala ng elemento. Walang imposible dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan. Iniisip ko rin na baka ito ang kakaibang binabanggit ni Lola noon. May naikwento kasi siya dati tungkol sa isang elemento na naging kasangga niya. Dahil dito, nakaahon siya mula sa matinding kalungkutan. Sa ngayon, Sir Jupiter, nasa albay pa rin si Lola. Malakas na siya at ang pumalit na nagbabantay sa kanya ay ang pinsan ko, ang anak ni Tita Amor. Minsan, napapatawag si pinsan dahil sinasabi niyang nakikita rin niya ito tuwing hating gabi. Nakatayo sa hindi kalayuan. Ang sabi ko lang sa kanya, huwag katakutan ang bungisngis. Alagad yun ng kalikasan, tulad ng diwata at hindi ng dilim. Siya rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng milagro at swerte sa aming buhay. Dagdag ko pa, mas mabuting hayaan na lang ito. Mula noon, hindi na natakot si pinsan at tuluyan na siyang nasanay sa presensya nito. Siya nga pala, sa ngayon, may anak na kami ni Judy. Nagpakasal na kami at kasalukuyang nakatira dito sa Maynila. Sa katunayan, nananatili pa rin ang aming third eye. Pero ang naging karanasan namin sa albay, hindi namin malilimutan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. More power po sa inyong channel.